tayo sa series natin ng pag-aaral ng The Lord's Prayer. Sa Tagalog, ang tawag sa panalangin ito ay Ama Namin. So, hayaan niyo po muling buksan ko po ang passage sa Matthew 6:5-9. And then, babasahin ko po sa Tagalog ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Matthew 6:5-9. At ganito po ang sinasabi. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Mga kapatid at kaibigan, mataas ang tingin ng Diyos sa Kanyang pangalan. Nang ibigay niya ang 10 utos kay Moises para may pamantayan ng Israel kung paano siya mamahalin, ganito ang sinabi niya sa 10 utos ukol sa kanyang pangalan. Sabi po niya sa Exodus 20 verse 7, "You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain." Huwag raw gagamitin ang kanyang pangalan sa mga walang kabuluhang bagay, sapagkat hindi niya hahayaang hindi maparusahan ang gumagawa ng bagay na ito. So maliwanag na hindi pahihintulutan ng Diyos na gamitin ang kanyang pangalan sa mga bagay na walang kabuluhan or things that don't reflect His power, things that don't reflect His majesty, things that don't reflect His glory, things that don't reflect His honor. Hindi niya hahayaan yun. Nang simulan po natin ang ating pag-aaral ng The Lord's Prayer, or sabi ng ibang theologians, ang tawag dito ay The Disciples' Prayer. At ang proper na The Lord's Prayer ay makikita daw sa John 17. Nang simulan natin ang series na ito, nabanggit ko po na ayon sa Westminster Shorter Catechism ng 1648, ang layunin ng buhay ng tao ay luwalhatiin ang Diyos at magalak sa Kanya magpakailanman. Yun yung dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos sa Kanyang larawan na promise. Ito ay upang luwalhatiin natin ang Diyos at magalak sa Kanya magpakailanman. Sa makatuwid, central po sa ating buhay, central, ang dahilan kung bakit tayo may hininga sa bawat araw na Kanyang binigay sa atin, ay upang bilang tao, ay luwalhatiin natin siya sa lahat ng araw ng ating buhay. At dito sa Lord's Prayer, tinuturuan tayo ng Panginoong Kristo kung paano siya luwalhatiin in relation doon sa paggamit sa kanyang pangalan. At sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi niya sa kanyang salita ukol sa kanyang sarili at sa tamang pagsamba sa Kanya
Nawa ipahayag niya ang kagandahan ng kanyang mga katangian sa bawat isa para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa ating binasa po kanina, sa Matthew 6 verses 5 to 9, and last week, na pag-aralan po natin ito, nakita po natin na ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. So for shorthand, ganun po siya. Ang pananalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. A true follower of Christ is a man of prayer. Ang Diyos ang manlilikha ng sanlikha. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay sa creation. Everything in the material universe is His. And therefore, sa panalangin, dapat siya ang object o receiver ng ating mga prayers. Siya ang audience. Sa pamamagitan ng Lord's Prayer, tinuro ng Panginoong Jesucristo na maaari tayong lumapit sa Diyos sapagkat binukas po niya ang kanyang bulwagan para makapasok tayo at makalapit tayo sa hari. Sa hari ng mga hari. Sa kanya dapat ina-address ang ating mga panalangin. And because we are being given audience by the King and Creator of the universe, it is by His grace and only by His grace kung bakit tayo nakakalapit sa Kanya. Ang intensyon ng Panginoong Hesukristo kung bakit tayo o bakit niya tinuro ang panalangin ito ay hindi para maging pamalit sa ating mga panalangin. Although aware tayo na ginagamit itong pamalit sa panalangin natin, nire-recite na lang ito na parang wala lang. Pero hindi tama po yun. Hindi niya intention na gawing pamalit ito sa ating mga panalangin. Rather, He intended this prayer to be a guide para magkaroon ng structure ang ating mga panalangin. And so, kapag lumalapit tayo sa Kanya, we should remember na binilang tayo sa sambahayan ng Diyos dahil kay Jesucristo. And because of that, may relationship tayo sa ating Diyos. Kaya nga, Our Father, who art in heaven. God is properly our Father, and we have become His children. Tayo na makasalanan. And we can relate to Him. Hindi po tayo lumalapit para ipaalam sa Diyos ang dapat niyang malaman ukol sa ating mga needs and burdens. Na pag-usapan or na pag-aralan natin last week, na alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. At ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Kanya is because tayo yung nangangailangan, hindi siya. And therefore, pag lumalapit tayo sa Kanya, nararapat lang na ang attitude natin ay nagpapakumbaba tayo. Ang Diyos naman, on His end, kinalulugdan niya ang pagpalain ang Kanyang mga hinirang. Pinagpapala niya ang lumalapit sa Kanya. At pinakikinggan ang ating mga panalangin. Dahil tayo po ay binilang niya sa Kanyang sambahayan, hindi po tayo ngayon nabubuhay para sa ating sarili lamang. Di ba may awiting gano'n? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tama yung awitin. Pero ang tanong, kapag sinasambit ba natin ang panalangin ito, naaalala po ba natin yun? Na it is a principle sa buhay Kristiyano. Napag-aralan natin last week na ang lahat ng pronouns sa the Lord's Prayer, nagsisimula sa Our Father, lahat ay plural. At ang intensyon ng Panginoong Hesukristo kung bakit niya tinuro ito ay upang maintindihan natin na hindi tayo nag-iisa sa buhay Kristiyano. We are united with Christ in His life and death, and we are also united with God's people. Whenever we pray, we think about the needs of our brothers and sisters.
At dito sa ating verse ngayon, sa verse 9, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. As we approach Scripture, ganito ang ating magiging tanong. What does it mean for God to hallow His name? Bilang mga tagasunod ni Kristo, anong dapat nating unang hiling sa Kanyang harapan? What does it mean for God to hallow His name? Which now leads us dito sa verse 9. Sabi ni Jesucristo, Pray then in this way, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. At pagkatapos niya bigay ang address, which is Our Father, binigay naman niya ang unang request or unang petition. Some would say na itong unang petition daw ay adoration. Pero when we analyze, may ibig sabihin po ang Panginoong Jesucristo dito kung bakit ito ang unang prayer item or unang request sa Lord's Prayer. There are actually 7 requests sa Lord's Prayer. Ang unang request ay, Hallowed be thy name. Ang pangalawa ay, Thy kingdom come. Ang pangatlo, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang pang-apat, Give us this day our daily bread. Ang panlima, forgive us our debts as we forgive our debtors. Ang pang-anim, lead us not into temptation. At ang 7th ay, deliver us from evil. Tapos merong ascription or pinakahuli yung doxology, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. According to scholars, dinagdag daw itong last part na ito in the early 2nd century. Ngayon, pag-usapan natin itong hallowed be thy name. Ano ba ibig sabihin ng hallowed? Ang salitang hallow po ay isang Old English word na ang ibig sabihin ay holy. Hindi na natin masyadong ginagamit yung salitang yan ngayon. Pero, sa mga awitin natin kanina, most probably meron na kayong idea kung ano yung ating pag-aaralan ngayon. Holy, 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 na based sa Isaiah 6. In the Middle Ages, ang tawag sa November 1, sa atin anong tawag ngayon sa November 1? All Souls Day. All Saints. All Saints. Ang November 2 ay All Souls. Okay, All Saints ang tawag natin ngayon. Pero in the Middle Ages, ang tawag sa November 1 ay All Hallows Day. At yung evening or the day before November 1, ang tawag nila ay All Hallow Even, na pinaiksi naging Halloween, or the evening before All Hallows Day, kaya All Hallow Even or All Hallow Evening. So to hallow means to make or consider holy. Yun yung ibig sabihin ng hallowed. Or to hallow means to make or consider holy. Dito po sa ating passage, karaniwan kapag binabasa po natin ang verse 9, ganito po ang pagkakaintindi natin. Our Father in heaven, your name is holy. Pero hindi po ganon ang pagkakasabi ng Panginoong Jesucristo. Pinahayag ng Panginoong Jesus, hallowed be your name, or holy be your name. Hence, dito sa unang petition or request, we are actually asking that God would consider His name as holy. Our first request should be about God. It is not about our needs. It is not about our comforts. Ang unang request natin sa Diyos, kapag lumalapit, ay ukol sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Ito ang ating unang priority. Sabi po ni John MacArthur, sa kanyang aklat na Alone with God, prayer begins and ends not with the needs of man, but with the glory of God. And very much consistent ito sa mga tinuro ng mga theologians while writing the Westminster Confession of Faith. What is the purpose for which man was created?
ano daw yung layunin, bakit ang tao ay nilikha ng Diyos. Ang layunin ng buhay ng tao ay luwalhatiin ng Diyos at magalak sa Kanya, magpakailanman. And so prayer begins and ends not with the needs of man, but with the glory of God. Now, what does it mean for God to hallow His name? Yun yung question natin sa umagang ito. Number 1, meron tayong 3 points. Number 1, it is a request for God to reveal the greatness and wonder of His glory. Dito nakabase yung ating title ng message sa umagang ito. It is a request for God to reveal His excellencies. And so, ang unang point is, it is a request for God to reveal the greatness and wonder of His glory. Sa banal na kasulatan, ang pangalan ay karaniwang nagpapahayag ng katangian or ng character. So, kapag sinabi doon na maganda ang kanyang pangalan, ibig sabihin, maganda ang kanyang mga katangian. Marangal siya. Wala po siyang kapintasan. Hindi siya mapupulaan. Nang ibigay ng Diyos ang kanyang pangalan kay Moises, ganito po ang kanilang naging conversation. Pakinggan lang po natin sa Exodus chapter 3, verses 13 to 15 nang magpakilala ang Diyos kay Moises. Alam natin sa mga napanood nating mga films, Ten Commandments, nandyan ang Prince of Egypt, makikita natin at matatandaan po natin na si Moises ay hindi lumaki ng kabilang sa kanyang mga kababayan. Lumaki po siya sa bulwagan ni Paraon. Ang nagpalaki po sa kanya ay ang anak ni Paraon. And therefore, ang nakilala niyang kultura at mga Diyos ay mga Egyptian gods and goddesses. Wala siyang pagkilala sa Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos ng mga Israelita. Hindi niya kilala ang Diyos na lumikha sa langit at lupa. Kaya ngayon, tinawag siya ng Diyos dahil tumakas siya, nakapatay po siya ng isang Egyptian, at tumira siya sa Midian. At habang nagpapastol po siya ng kanyang mga tupa, tinawag siya ng Diyos sa Mount Sinai. At nakita niya na may isang punong kahoy na nagliliyab, ngunit hindi natupok. At mula doon sa punong kahoy na yun, nagsalita ang Diyos. Ganito ang kanilang naging usapan. Moses said to God, "Behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, the God of your fathers has sent me to you. Now they may say to me, what is His name? What shall I say to them?" O nga naman, pag tinanong nila sa akin kung anong pangalan ng Diyos na tumawag sa akin at nagpadala sa akin sa inyo, ano yung pangalan na ibibigay ko? And God said to Moses, "I am who I am." And He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you." God furthermore said to Moses, "Thus you shall say to the sons of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial name to all generations." Pinahayag dito ng Diyos na siya po ay si Yahweh. Siya ang Diyos na buhay at hindi niya kailangan ang iba para mabuhay. Hindi rin niya kailangan ang tulong ng tao. Tapat siya sa kanyang mga pangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At tutuparin niya ang kanyang pangako ayon sa kanyang kapangyarihan, kahit walang tulong ng iba. At ganito siya makikilala ng lahat ng saling lahi, na siya ay si Yahweh at tapat siya sa kanyang mga pangako. Nang bumalik si Moises sa Mount Sinai in Exodus 34, this time naman, kasama na niya ang mga anak ng Israel. Nakalaya na sila, pinalaya sila ng Diyos sa Ehipto, at nakabalik sila sa
napunta sila sa Sinai. At ngayon, si Moises ay bumalik sa Sinai para tanggapin ng pangalawang beses ang stone tablets ng kautusan. 2 beses po tinanggap ni Moises yung Ten Commandments. Yung unang beses kasi, sa galit niya sa Israel, pinasag niya. So ngayon, pangalawang beses, tatanggapin niya muli ito. Pinaakyat po siya ng Diyos sa taas ng Sinai at ganito po ang kanyang naging hiling. Kaukausap po niya ang Diyos at we are told dito sa Exodus 34 verse 5 that Moses called upon the name of the Lord at ang hiling niya sa Diyos ay makita ang kalwalhatian ng Diyos. Ngunit alam naman din natin sa scriptures na hindi mo maaaring makita ang kabuuan ng kalwalhatian ng Diyos nang hindi ka namamatay. Hindi natin maaaring makita yun. Nang basta-basta lang. Tayo po ay makasalanan, siya ay banal, banal, banal. And so sabi ng Diyos, ganito, dadaan ako at makikita mo ang aking likuran. So the Lord passed by in front of him and proclaimed. Ang hiling ni Moises ay, actually sa kanyang panalangin, ang tinawag po niya ay ang pangalan ng Diyos. Scriptures tell us he called on the name of the Lord. At ano ang naging response sa kanyang panalangin? Ano ang sabi ng Diyos? Ganito ang pinahayag ng Diyos ukol sa kanyang sarili habang dumadaan siya. Sinabi ng Diyos ukol sa kanyang sarili, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin. Yet he will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the 3rd and 4th generation. Ganon pinahayag ng Diyos ang kanyang pangalan. Sa aklat naman po ng mga awit, sa awit chapter 20 verse 7, makikita natin ang ugnayan ng pangalan ng Diyos sa kanyang katangian. Dito naman sa awit ni Haring David, ganito po ang sinasabi niya. Sa Psalm 20 verse 7, some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Nangangahulugan po na si Haring David ay nagtitiwala, hindi dahil may title ang Diyos. Kumbaga, parang sinasabi natin, kaya ba tayo nagtitiwala? Dahil sinabi ko lang na, sabihin natin, sinabi ko lang na pastor ako, and therefore, nagtitiwala kayo. Na ganun lang ba? Hindi ganun kababaw yun. When they wrote about God's name and about God's titles, at saka His descriptions about Himself, there was a reality doon sa kanyang mga titles at saka descriptions about Himself. Hindi dahil ang title niya ay dakila o makapangyarihan ay nagtitiwala sila. Ang pinagkakatiwalaan nila ukol sa Diyos ay yung kanyang pinatunayan sa nakalipas. Na siya ay makapangyarihan, na siya ay dakila, na siya ay tapat. Yung kanyang napatunayan sa mga hinirang sa nakalipas, na siya ay Diyos na tagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya nga sa verse 8 and 9 ng Psalm 20, agad-agad na sinabi ni Haring David, "Save, O Lord, may the King answer us in the day we call." In other words, we do not trust and love God just because ang description ng name o title niya ay Almighty, Lord of Hosts, or Faithful. We trust Him because God's character is true. Kaya tayo nananalig sa Kanya ay dahil mapagkakatiwalaan siya. Napatunayan na ng mga hinirang sa kasaysayan ng kaligtasan na ang Diyos ay totoo. Na siya ay nagliligtas. Na siya ay nagpapatawad. Na siya ay matapat. Na siya ay tagumpay. Na siya ang Panginoon at tagapagligtas. Wala siyang bahid ng kahit anong pasinungalingan. Hindi po siya bogus. At hindi rin siya scammer.
So when we say that God is holy, it means na kakaiba siya. Ibahin natin siya sa lahat ng bagay o nilalang na ating na-encounter dito sa ating buhay at dito sa ating universe. He is both different and separate from all of creation. Hindi po siya kabilang dito sa time and space natin. Hindi po siya part ng creation. Walang lumikha sa Kanya. And so, dito sa Lord's Prayer, after we address God as our Father in heaven, Jesus taught us, His church, that our first request should be about God. Hallowed be Thy name. Ibig sabihin, may God display all His power. May God display all His majesty, His justice and righteousness. May God display His wisdom, His grace, goodness and faithfulness, all His perfections, all His excellencies for us to behold and see. Why? Because He created us for His glory. Hindi po niya tayo nilalang sa Kanyang larawan at wangis para araw-araw makita natin ang chief glories na nandito sa creation. He created us for wonder. For awe, for reverence sa Kanyang harapan. Yun yung purpose kung bakit nilalang ang tao. And so, yun yung first point. It is a request for God to reveal the greatness and wonder of His glory. Pangalawa, it means that His priorities would be our priorities. Kung matatandaan po natin ang ating bautismo, matatandaan din po natin ang mga salitang binigkas ng araw na yun. At madalas ko pong sinasabi ito kapag nagbabaptize po tayo. Sa Romans 6 verse 4, ganito po ang sinasabi. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo na sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. As followers of Christ, pinapahayag po natin sa pamamagitan ng bautismo na inilakip tayo kay Kristo. We were united in Christ in His death. And because we were united with Christ, binilang tayo sa sambahayan ng Diyos at binigyan ng bagong pamumuhay. At dahil ikaw ay bahagi ng panibagong sambahayan, binigyan ka rin ng bagong pangalan. And by praying, hallowed be your name, we are asking God to empower us so that we will honor and revere His holy name. Natatandaan ko po nung nag-aaral po ako sa Dubai noon, bata pa po ako. At lagi pong tinuturo sa amin ng aming mga guro. Grade school pa ako noon. Ang sabi sa amin ng aming mga guro, ito yung mga guro na mga Indiano, tsaka mga Araba, pero magaling mag-English. Sabi nila, sa amin, makukulit kami. Puro lalaki. Ang sabi nila sa amin, dala-dala nyo ang pangalan ng inyong mga magulang. Dala-dala nyo ang pangalan ng inyong ama. Huwag kayong gagawa ng bagay na ikasisira ng pangalan ng inyong magulang o ng inyong ama. At tumatak sa isipan namin yun. Although marami sa mga classmates ko ang makukulit, pero tumatak sa isipan namin yun. At tumatak sa akin yun. Na sa lahat ng desisyon sa buhay, damay ang pangalan ng magulang sa mga desisyon natin. Kaya mag-iingat. Dito sa ating passage,
when we say, hallowed be thy name, we are asking actually God, we bring God's name into the things that we do in this world. And we are asking God to empower us so that we will honor and revere His name. Diba? Maririnig natin sa mga panalangin natin na sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pagkatawag, anuman yung ating role sa buhay, kay anak tayo, kay magulang tayo, kay kapatid, kay lolo, lola, o anuman, ang ating turing sa ating mga, o anuman ang ating ginaganap sa buhay, matandaan po natin, in whatever capacity that God has called us, tandaan po natin that God has called us to be holy because our Father in heaven is holy. Madalas natin naririnig sa mga pananalangin natin yun. And ganoon din dito sa panalangin ito. We are also asking God na ingatan tayo sa mga bagay at gawa na magdudungi sa Kanyang pangalan. Nang pumarito ang Panginoong Jesus, sinabi po niya sa Ama bago po siya mamatay. Sa John 17, verse 6, in His Lord's Prayer, sabi po niya, I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your word. Ganito ang ibig niyang sabihin ng I have manifested your name. Sabi niya, I have manifested your name to the men whom you have given me. Pinahayag po niya ang kagandahan ng Diyos at lahat ng priority and glory ng Diyos sa mga hinirang ng Ama at binigay sa Kanya. Yun yung ibig niyang sabihin, I have manifested your name. I have shown them your glory. I have displayed your excellencies sa harapan nila sa pamamagitan ng pagpapahayag, sa pamamagitan ng pagmimilagro, sa pagpapagaling, sa pagbibigay buhay sa mga namatay. Later in the life of the church, ganito naman po ang tinuro ni Apostol Pedro sa mga tagasunod ni Kristo kung paano sila mamumuhay bilang mga tinawag na banal. Sa 1 Peter 1:14-16, sabi ni Apostol Pedro, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. And so to be holy is to be obedient children. Minsan siguro iniisip natin, so dahil ako ay sumusunod kay Kristo, dahil ako ay nananalig sa Kanya, ako ay holy. Yes. Hindi ko kailangang mamatay para tawagin akong banal o santo. Hindi. Hindi kailangang mamatay para tawagin kang banal. Dahil unang-una pinaging banal ka kay Kristo. Yun yung term na madalas na napansin ko kay Kuya Dan na pag ginagamit niya, nasa harapan siya, ang gustong-gusto niyang ginagamit na salita ay ang salitang justified in Christ. Sa Tagalog, pinawalang sala. At yun yung term na ginagamit dito. Kaya ka tinatawag na banal kay Kristo ay dahil pinawalang sala ka kay Kristo. Hindi mo kailangan mamatay para tawagin kang banal. And so to be holy, dito sa 1 Peter 1, is to display yung obedience. Maging masunurin sa Diyos. At huwag susunod saan daw? Do not conform to the former lusts. Yung mga dating mga pita ng laman. Yung hilig ng mundo. Huwag mo nang sundin yun. Nung hindi ka pa nakakakilala kay Kristo, mas matindi pa nga ang gamit ni Pedro dito eh. Nung ikaw ay mangmang pa. Yun ang tawag niya.
nang hindi ka pa nakakakilala kay Kristo. Huwag mong susundin yung mga lakad mo noon. Huwag ka nang bumalik doon. In other parts of the Bible, ang tawag dyan para kang aso na kinakain mo uli yung sinuka mo. Kadiri. Yun yung description doon. To be holy is to be obedient children at huwag susunod sa masasamang hilig ng mundo na dati mong ginagawa. Ganito po ang commitment and priority natin sa unang request. So it also means, number 2, it means that His priorities would be our priorities. Pangatlo, by praying, hallowed be your name, we don't mean that God's name should become more holy. Sapagkat holy na siya. Wala nang itatagtag pa doon. Siya yung nasa kataas-taasan. Wala tayong maaaring idagdag din sa pagiging banal ng Diyos. Rather, kaya tayo nananalangin is so that everyone, everywhere, would recognize and acknowledge His holiness. Nang iligtas ng Diyos ang mga Israelita sa mga bansa, God said that He acted for the sake of His name. Ganito po ang sinabi niya kay Propeta Ezekiel. Sa Ezekiel 20 verse 14, kinukwento ng Diyos kung bakit niya niligtas ang mga Israelita sa mga bansa habang sila po mula sa Egypt habang papunta sila sa Kanaan. Ganito ang sabi ng Diyos sa kanyang salaysay. But I acted for the sake of my name, that it should not be profaned in the sight of the nations, before whose sight I had brought them out. In other words, niligtas niya sila upang makilala siya sa mga bansa. Yun yung dahilan kung bakit niya niligtas sila. In Romans 1:5, pinahayag ni Apostol Pablo na natanggap natin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Dahil nais ng Diyos na makilala siya sa lahat din ng mga bansa. Ito naman, this pertains to us, believers today. Sabi po ni Apostol Pablo, through whom, referring to Christ, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. Pag tinignan po natin, itong for all the Gentiles, tama ang translation sa Tagalog, sa lahat ng mga bansa. Sapagkat ang pinatutukuyan ni Pedro dito, may mga Hudyo kasi nang isip lang nila, ay pinadala lang para sa amin si Jesucristo. Sinasabi ni Apostol Pedro, hindi. Bumaba ang Panginoong Jesucristo at natanggap natin ang biyaya ng Diyos at pagiging apostol sa pagpapahayag ng magandang balita para magkaroon ng pananampalataya sa lahat ng mga bansa. And so, nung nabuhay Panginoong Jesucristo, nakita natin ang pagiging tunay na tao. It's not about assertion of myself as an individual. But being a true human being is about submission to God. Nagpasakop siya sa Diyos at naging masunurin sa Ama. In another sense, itong prayer request na ito, we can also say na it is about praying in Jesus' name. When we say, hallowed be your name, it is also praying in Jesus' name dahil siya po ang tagapamagitan and He continues to intercede for us today. And so, itong panalangin ito, when we summarize, number 1, what does it mean for God to hallow His name? Number 1, it is a request for God to reveal the greatness and wonder of His glory. Number 2, it means that His priorities would be our priorities. And number 3, it means that God should be glorified among the nations. And now, mga kapatid at kaibigan, we are confronted by our real need.
Ang Diyos po ay banal. Tayo hindi. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa kasamaan. Hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Siya po ay banal, banal, banal. Hiwalay sa atin, malayong malayo. Tayo, lugmok po tayo sa ating mga kasalanan. Wala tayong magagawa para maiahon at mabago ang ating kalagayan sa kanyang harapan. Kailangan may magbayad. Ganun ang Diyos. Kapag sa korte, pag sinabi mo sa judge, "Judge, patawarin niyo na lang ako." Tingin mo, ganun kadali yun? Nagkautang ka, nakasakit ka sa kapwa mo, tapos ang sasabihin lang, "Judge, patawarin na lang ako." Ang tawag dun ay tiwali. Pag pinatawad ka ni judge, walang katuwiran doon. And so, kailangan merong magbayad. Ang sabi nga, di ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang physical na kamatayan ang pinatutukuyin doon, kundi kamatayan sa walang hanggan. Kapahamakan. In other books of Scripture, ang sinasabi doon sa eternal death ay condemnation at saka kapahamakan. Walang hanggang kaparusahan. At yun yung kapalaran ng tao. Dahil wala tayong kakayahan para bayaran ang ating pagkakautang sa Diyos. Dahil ang Diyos ay tuhid, hindi niya binaba ang kanyang pamatayan. Sa kanyang awa at biyaya sa atin, siningil po niya ito. Hindi sa atin, kundi sa kanyang anak. Siningil niya ito sa kanyang anak, sa kanyang banal, banal, banal na anak. At nang si Kristo ay mamatay at inilibing, hindi lamang niya binayaran, inilakip pa tayo sa kanyang kamatayan. Napakabuti ng Diyos. Bakit niya ginawa niya? Para maging kabilang tayo sa sambahayan. Parang ganito yan, isipin po natin. Sa justice system po ba natin, pag nakalaya kayo sa kulungan, may pakialam ba ang pamahalaan o ang republika kapag nakalaya ka na? Wala naman, di ba? Dadamtan ka ba ng bansa o ng pamahalaan kapag nakalaya ka? Hindi ka dadamtan. Bibigyan ka ba ng sambahayan? Hindi rin. Bibigyan ka ba ng pamilya? Hindi rin. Pero Diyos, ikaw na makasalanan, tayo na makasalanan, lugmok na lugmok sa kasalanan. Hinanda niya lahat. Inilakip tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan para maibilang tayo sa kanyang sambahayan. Para lahat ng kayamanan at kalwalhatian ay mapasa atin. Para maibuhos niya ang kanyang mga pagpapala sa atin. Hindi lang yun. Binigyan ka pa niya ng pangalan. Bakit? Kasi may mamanahin ang kanyang mga kabilang sa sambahayan niya. Hindi ka naman pwedeng magmana kung wala kang pangalan. Kailangan may pangalan ka. At kaya binigyan niya rin sila ng pangalan. Binigyan niya tayo ng pangalan. Tayo na nagmamahal kay Kristo. Napakabuti ng Diyos. Mga kapatid at kaibigan, it is on the cross where we see God display His holiness and glorify His holy name. In Christ's suffering and death, and in God's gracious acceptance of us, imagine tinanggap niya tayo.
Hindi naman na dapat kailangan pang tanggapin. Pero tinanggap pa rin. Pwedeng patawarin na dahil binayaran na ni Kristo yung ating kasalanan. Pwedeng okay na pero hindi. Sa plano ng Diyos, hindi ganun. Hindi siya katulad natin mag-isip. Kaya nga niya sinabi, this is how you should pray. Our Father in heaven. Mabuti siyang Ama. In God's gracious acceptance of us, sinners as we are, pinawansalan tayo kay Kristo. At ang ginawa niya ay pinapaging banal hanggang sa marating natin ang walang hanggan. Ganito po kaganda ang Ebanghelyo. Ganito po ang ginawa ni Kristo. At ang hiling sa atin ay tanggapin ito. Walang ibang bayad. Ang tanong sa atin, kung nananalig ba tayo? Kung mahal mo si Kristo at dahil mahal mo si Kristo, karapat-dapat lang na pinanghahawakan mo ito. At mahigpit na pinanghahawakan. Dito sa ating passage, tinuruan tayo ng Panginoon sa Kristo kung paano manalangin. Sabi niya, Our Father in heaven. Pagkatapos niya sabihin ito, sabi niya, ito ang unang hiling. Hallowed be thy name. Our first request should be about God. May God display His excellencies. May we respect Him and revere Him as holy sapagkat binigyan niya tayo ng bagong pangalan at binilang sa kanyang sambahayan. Ipanalangin po natin na ingatan niya tayo na lagi nating luluwalhatiin siya at hindi tayo gagawa ng ikatitisod ng iba sa kasalanan at ikasisira ng kanyang pangalan. Higit sa ating kaginhawahan at mga pangangailangan, ang ating unang hiling ay makilala ang Diyos sa mga bansa at sambahin ang ngalan niya. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at iukod po natin ang ating sarili sa ating tapat at dakila at banal na Panginoon. Tayo manalangin.